taong 1997. Musika, isang Sabado ng umaga noong Oktubre, kasagsagan ng malamig na simoy ng hangin. May isang pamilya na binubuo ng 4 na miyembro mula Quezon City na papunta sana sa Baguio City para magbakasyon. Sila ang pamilya Reyes, ang ama, si G. Jose Reyes, ang ina, si Gineng Maria Reyes, at ang kanilang 2 anak, isang nasa high school at isang nasa kolehiyo. Nagsimula ang kanilang biyahe ng puno ng tawanan at kasabikan. Ngunit pagkatapos nilang huminto sa isang stopover sa North Luzon Expressway, NLEX, sa Pampanga, hindi na sila muling nakabalik pa. Ang kanilang sasakyan ay naiwang nakaparada. Sa likuran ng kotse, naroon pa ang baunan na naglalaman ng adobong manok at kanin. Sa upuan ng pasahero sa harap, nakalagay ang handbag ng ina, ang pitaka, ang cellphone, at maging ang susi ng sasakyan ay nasa tamang lugar. Ngunit ang pamilya mismo ay wala kahit saan. Agad na nagsimula ng paghahanap ang mga pulis, ngunit wala silang natagpuang anumang bakas. Kakaunti lamang ang CCTV noon at magkakaiba ang pahayag ng mga nakakita. Paano posibleng maglaho ang 4 na tao nang sabay-sabay? Ano ang nagtulak sa kanila na lisanin ang kanilang sasakyan? Lumipas ang 12 taon. Taong 2009, nagsimula ang malawakang renobasyon sa naturang stopover. Habang ginigiba ang isang lumang bodega, may natagpo ang isang supot na puno ng alikabok, ang isang construction worker. Sa loob nito, naroon ang mga damit ng nawawalang pamilya mula 12 taon na ang nakalilipas. Ang mga salarin pala ay malapit lang sa simula pa lang. 2 lalaki na namuhay na parang walang nangyari sa loob ng 12 taon. Ngunit kahit na nagsalita na sila, ang pinakamahalagang tanong ay nanatiling walang sagot. Nasaan na ngayon ang pamilya Reyes? Balikan natin ang kaso ng pagkawala ng pamilya Reyes sa isang NLEX stopover noong 1997 na naglakbay para sana sa isang masayang bakasyon. Kung hindi mo sila aalalahanin, ang kanilang mga pangalan ay tuluyang mabubura sa kasaysayan. Ito ang pagsisiyasat sa mga nawawala. Unang kabanata, ang masayang simula. Oktubre 11, 1997, Sabado, maaga pa lang. Sa isang subdivision sa Quezon City, nagsimula ang araw para sa pamilya Reyes. Si Jose Reyes, 42 taong gulang, ay isang negosyante na may-ari ng isang hardware at construction supply. Ang negosyong pinaghirapan niya sa loob ng 15 taon ay umuunlad kasabay ng construction boom bago ang 1997 Asian financial crisis. Si Maria Reyes, 39 na taong gulang na asawa niya, ay naghahanda ng kanilang baon sa kusina. Ang amoy ng toyo at suka mula sa nilulutong adobo ay nangingibabaw. Ito ang paboritong adobo ng pamilya na 20 taon na niyang niluluto gamit ang parehong resipe. Naging ugali na niya ang personal na maghanda ng baon sa tuwing aalis sila. Ang kanilang anak na babae, si Cristina Reyes, na nasa ika-4 na taon sa kolehiyo, ay sumang-ayon agad sa mungkahi ng ama kahit na abala sa pag-aaral. Ang bunsong anak na lalaki, si Paulo Reyes, na nasa 3 taon ng high school, ay abala naman sa pagiging miyembro ng basketball varsity team. 1 buwan na ang nakalipas nang iminungkahi ni Jose ang family trip na ito. Maayos ang takbo ng negosyo at napansin niyang pagod na rin ang mga anak sa pag-aaral. Tuwang-tuwa ang buong pamilya sa ideyang magbakasyon sa Baguio para maranasan ang malamig na panahon. Nagpabook si Maria ng isang transient house sa Baguio at inihanda naman ng mga bata ang kanilang kamera. 7:30 ng umaga, sumakay na ang pamilya sa kanilang puting Toyota Corona. Si Jose ang nagmamaneho at si Maria ang nasa passenger seat sa harap. Sa likod, magkatabi ang magkapatid. Sa trunk ng sasakyan, naroon ang kanilang mga gamit at ang masarap na baon na inihanda ni Maria. Bago umalis, sinuri muna ni Jose ang makina ng sasakyan.
Tiningnan niya ang hangin sa mga gulong at nilagyan ng tubig ang wiper. Ganoon siya kaingat palagi. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya ang laging una. Tiningnan muna ni Maria ang pinto ng bahay ng 2 beses bago sumakay. 8 ng umaga, umalis na ang sasakyan sa subdivision. Maluwag pa ang kalsada dahil Sabado ng umaga. Tinahak ni Jose ang daan papuntang North Luzon Expressway, NLEX. Sa radyo, inuulat ang sitwasyon ng trapiko. Sa likod, naghahabulan ang magkapatid. Bandang 8:40 ng umaga, nakapasok na sila sa expressway. Aabutin ng halos 4 na oras ang biyahe patungo sa kanilang destinasyon. Nagpasya si Jose na huminto muna sa isang stopover para magpahinga. Pinainom ni Maria si Paulo ng gamot para sa hilo at nagsimula namang makinig ng musika si Cristina sa kanyang Walkman. Sa parehong oras, sa stopover na iyon, isang ordinaryong Sabado ng umaga ang nagaganap. Kakaunti pa lang ang mga sasakyang nakaparada at may iilang customer na sa mga kainan at tindahan. Ang mga janitor ay naglilinis ng mga banyo at pasilyo. Walang sino man ang nakakaalam sa mangyayari rito makalipas ang ilang oras. Bandang 10:30 ng umaga, pumasok ang sasakyan ni na Jose sa isang stopover sa Pampanga. Medyo marami ng sasakyan sa parking lot. Dahan-dahang naghanap si Jose ng mapaparadahan malapit sa mga tindahan. May isang bakanting espasyo at maingat niyang ipinarada ang kotse. "Mag-CR lang ako," sabi ni Jose na unang bumaba. Tinanong ni Maria ang mga anak, "Kayo, mag-CR din kayo?" Tumango sina Cristina at Paolo. Isa-isang bumaba ang pamilya. Iniwan ni Maria ang kanyang handbag sa upuan. Nasa loob nito ang kanyang pitaka at cellphone. Hindi na nilock ni Jose ang pinto ng sasakyan. Sandali lang naman daw sila sa CR. Ang susi ng kotse ay naiwang nakasaksak kahit patay na ang makina. 10:35 ng umaga, naghiwa-hiwalay ang 4 na miyembro ng pamilya. Si Jose ay pumasok sa men's comfort room, CR, at si Maria naman sa women's CR. Sumunod si Cristina sa kanyang ina, habang si Paulo ay sumama sa direksyon ng kanyang ama. Sa parking lot, tanging ang puting Toyota Corona ang tahimik na nakatayo. Iyon na pala ang huli. Ikalawang kabanata, ang paglaho sa loob ng 10 minuto. 10:45 ng umaga. Abala pa rin ang parking lot ng stopover. Ang mga tao ay bumababa sa kanilang mga sasakyan, pumupunta sa CR at bumibili sa mga tindahan. Isang tipikal na Sabado ng umaga. Ngunit walang sinuman ang nakapansin sa pamilya Reyes. Ang unang nakaramdam na may mali ay isang pamilya na nakaparada rin sa malapit. Pabalik na sila sa kanilang sasakyan galing sa CR nang mapansin nilang bukas ang pinto ng katabing puting Toyota Corona at nakasaksak pa ang susi. Sa una, inisip nilang sandali lang umalis ang may-ari. Lumipas ang 10 minuto. Habang naghahanda ng umalis ang pamilyang iyon, ang Toyota Corona ay ganoon pa rin. Bukas pa rin ang pinto at walang bumabalik. May kakaiba. Walang taong mag-iiwan ng sasakyan ng ganoon katagal sa parking lot, lalo na kung bukas ang pinto. Kinilabutan ang ama ng pamilya. Lumingalinga siya, ngunit wala siyang makitang mukhang may-ari ng sasakyan. Hinintay pa niya, iniisip na baka nasa CR pa, ngunit wala pa ring lumalabas. Nang sumilip siya sa loob ng sasakyan, lalo siyang nagtaka. May handbag ng babae sa upuan at 2 backpack sa likod. Mahigit 11 na ng umaga. Pumunta siya sa administration office ng stopover. Isang staff na nasa mid-30s ang sumalubong sa kanya. Sinabi niyang may sasakyang nakatiwangwang na bukas ang pinto sa parking lot at kailangang hanapin ang may-ari. Lumabas ang staff kasama siya. Naroon pa rin ang puting Toyota Corona. Kinuha ng staff ang plate number ng sasakyan at sinabing ipapaanunsyo niya ito. 11:10 ng umaga, narinig ang anunsyo sa buong stopover. Tinatawagan po ang may-ari ng puting Toyota Corona na may plakang ABC 123.
Pakipuntahan po ang inyong sasakyan sa parking lot. Inulit ang anunsyo ng 2 beses. Ngunit walang lumitaw. Masinuri ng staff ang loob ng sasakyan. Sa tabi ng handbag, may isang Nokia cellphone. Sa mga backpack sa likod, may school ID ng isang kolehiyala at mga notebook. Nang buksan niya ang trunk, nakita niya ang baunan na may lamang pagkain, prutas at isang maliit na maleta. Kumpleto ang gamit, nandito pa ang handbag, pero wala ang mga tao, ulat ng staff sa kanyang manager. Agad na inutusan ng manager ang mga guwardiya na halughugin ang buong stopover. Ang mga CR, kainan, tindahan at maging ang smoking area. Hinalughog ng mga guwardiya ang bawat sulok. Sinilip nila ang loob ng mga cubicle sa CR at tinanong ang mga staff sa kainan at tindahan. Ngunit walang nakakita sa pamilya. Ayon sa isang staff sa tindahan, maraming customer kaninang umaga, ngunit wala siyang natatandaang partikular na pamilya. 11:20 din ng umaga, nagpa siya ang manager na tumawag na sa pulis. Bihira ang kaso ng pagkawala ng tao sa stopover, ngunit hindi pangkaraniwan ang sitwasyon. Imposibleng maglaho ang isang buong pamilya nang walang bakas. Hindi rin maintindihan kung bakit iniwan nila ang lahat ng mahahalagang gamit sa sasakyan. 2 pulis mula sa Pampanga Provincial Police Office ang rumesponde. Pagdating nila bandang 12 ng tanghali, sinuri nila ang sasakyan. Sa handbag, natagpuan nila ang isang ID, Maria Reyes, isinilang noong 1958, na may address sa Quezon City. Sinuri nila ang plate number at nalamang nakarehistro ito kay Jose Reyes, isinilang noong 1955. Sa isang school ID sa likod, nakasulat ang pangalang Cristina Reyes, isang estudyante sa isang universidad sa Maynila. Sa isa pang bag, may notebook na may pangalang Paolo Reyes. Agad na tumawag ang mga pulis sa bahay nila sa Quezon City. Nagring ang telepono, ngunit walang sumasagot. Ilang beses nilang sinubukan, ngunit pareho lang ang resulta. Ang cellphone ay nasa sasakyan at walang tao sa bahay. Unoong ng hapon, sinimulan ng mga pulis ang paghahanap sa paligid. Ang maliit na kakahuyan sa likod ng stopover, ang bawat sulok ng parking lot, at maging ang basurahan ay kanilang sinuri. Ngunit walang anumang bakas na natagpuan. 4 na tao na sabay-sabay na nawala, hindi ka panipaniwala. Sinuri nila ang CCTV ng stopover. Noong 1997, 3 lang ang CCTV sa lugar, isa sa entrance, isa sa tindahan, at isa sa pasilyo papuntang CR. Walang CCTV sa parking lot. Sa video, bandang 10:35 ng umaga, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang naglakad papuntang CR. Sumunod ang isang babae at 2 teenager sa parehong direksyon, ngunit wala nang kuha ng kanilang paglabas. 5 beses nang pinanood ng pulis ang video. Malinaw na pumasok sila pero hindi lumabas, para silang nilamon ng CR. Imposible ito, bulong niya. Muli nilang sinuri ang CR, ngunit wala talagang makita. 3 ng hapon, humingi ng tulong ang mga pulis sa Quezon City Police District. Pinuntahan ng mga pulis sa QC ang bahay ni na Jose. Nakalak ang pinto at walang sumasagot. Sa tulong ng administrasyon ng subdivision, nabuksan nila ang pinto. Maayos ang loob ng bahay. Sa mesa, may isang papel na nakasulat ang kanilang itinerary sa Baguio. Puno ang ref ng pagkain at maayos na nakahanay ang mga sapatos sa entrada. Lahat ay nagpapakita ng isang normal na buhay ng pamilya. Tinanong nila ang mga kapitbahay. Ayon sa isa, nakita niyang umalis sila ng maaga at sinabing magbabakasyon. Mabait na pamilya sila at laging magkakasama, sabi pa nito. Hinanap ng pulis ang contact numbers ng mga kamag-anak. Sinimulan nilang tawagan ang mga numero. Sumagot ang kapatid na lalaki ni Jose. Anong nangyari? Tanong niya. Nang ipaliwanag ang sitwasyon na bigla ito. Imposible. Nakausap ko siya kaninang umaga. Okay naman sila. Sabi niya, magkikita kami sa Linggo ng gabi pagbalik nila galing Baguio.
Nakausap din nila ang kapatid na babae ni Maria. Hindi rin siya makapaniwala. Kagabi lang kami nag-usap. Sabi niya, abala siya sa paghahanda para sa biyahe. Walang masamang mangyayari sa kanila. 5 ng hapon, dumating ang mga kaanak sa stopover. Napaiyak ang kapatid ni Jose nang makita ang sasakyan. Napaluhod naman ang kapatid ni Maria nang makita ang handbag. Sa kanya yan. Regalo ko yan sa kanya. Tinanong ng mga pulis kung may kakaiba ba silang napansin kamakailan problema sa pera o alitan. Umiling ang kapatid ni Jose at sinabing maayos ang negosyo at masaya ang pamilya. Pagsapit ng dilim, abala pa rin ang stopover. Ngunit ang pamilya Reyes ay hindi pa rin bumabalik. Ang 10 minutong pagkawala ay naging mahigit 6 na oras na. 3 kabanata, pagsisiyasat na, walang patutunguhan. Kinabukasan, Oktubre 12, Linggo, naging formal na ang investigasyon. Ang Homicide Division ng Pampanga Police ang humawak sa kaso. Si Kapitan Antonio de Leon, isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan ang namuno. Ngunit kahit sa kanya, ito ang unang pagkakataon na makahawak ng ganitong kaso. Paano mawawala ang 4 na tao ng sabay-sabay? Tanong ni Kapitan de Leon sa kanyang mga tauhan. Kung kidnapping ito, dapat may bakas. Kung naglayas sila, hindi nila iiwan ang mahahalagang gamit. Muling hinalughog ng team ang buong stopover. Mula sa likod ng gusali hanggang sa mga bodega at kanal, ngunit wala silang nakita, para silang naglaho na parang bula. Paulit-ulit nilang pinanood ang CCTV. 10:35 ng umaga, pumasok ang isang lalaki sa CR. Karaniwan ang pangangatawan, nakamaong at jacket. 1 minuto pagkatapos, isang babae at isang dalagita ang pumasok sa women's CR. Ang babae ay naka-casual na jacket at maong, habang ang dalagita ay naka-tracksuit. 10 segundo pagkatapos, isang binatilyo ang sumunod sa men's CR. Ngunit iyon na ang huli. Hanggang 40 ng umaga, walang video ng kanilang paglabas. Inutos ni Kapitan de Leon na suriing muli ang istruktura ng CR. Walang ibang labasan maliban sa pangunahing pinto. May isang pinto para sa mga empleyado sa likod ng gusali, ngunit walang CCTV doon. Sinuri nila ang lugar na iyon, ngunit kailangan nilang dumaan sa pasilyo na may CCTV para makarating doon at wala namang nakuhang ganoong eksena. Dead end. Naging mahirap din ang paghahanap ng mga saksi. Mahirap kunin ang contact info ng mga taong dumaan lang sa stopover noong araw na iyon. Noong 1997, hindi pa laganap ang paggamit ng credit card. Humingi ng tulong ang pulisya sa media. Oktubre 13, Lunes. Inilathala sa mga diaryo at ibinalita sa TV ang kaso. Pamilya naglaho sa isang stopover. Pamilyang nawala sa loob ng 10 minuto. Pulisya walang matukoy na ebidensya. Dumagsa ang mga tawag. Isang saksi ang nagsabing nakita niya ang puting sasakyan at ang pamilyang bumababa, ngunit mukha naman daw silang normal. Isa pang saksi ang nagsabing nakarinig siya ng pagtatalo malapit sa CR bandang 10:40 ng umaga. Parang may sumisigaw na lalaki, aniya. Ngunit hindi niya naintindihan ang sinasabi. Hindi rin siya sigurado kung ilan sila. Walang ibang nakarinig ng katulad na ingay. Pati ang mga empleyado ng stopover ay inimbestigahan, ngunit wala raw silang natatandaan. Masyadong maraming customer noong araw na iyon. Ang investigasyon ay lumawak sa mga relasyon ng pamilya. Sinuri ang opisina ni Jose. 5 empleyado ang nagtatrabaho doon. Nag-alala na po kami kay Sir. Sabi niya, papasok siya ng Lunes pero hindi na siya matawagan, sabi ng isang empleyado. Walang kakaibang napansin. Maayos daw ang negosyo at masaya si Sir. Sinuri ang mga financial records, walang malaking utang, maayos ang daloy ng pera. Ang asawa niyang si Maria ay isang simpleng may bahay at aktibo sa kanilang homeowners association. Mabait at tahimik daw siya.
ayon sa isang kapitbahay. Bumisita rin sila sa mga paaralan ni na Cristina at Paulo, parehong mababait na estudyante at walang problema. Ayon sa mga kaibigan, masaya pa raw sila na magbabakasyon sa Baguio. Samantala, ang kapatid ni Jose ay gabi-gabing naghahanap sa paligid ng stopover, sumisigaw ng pangalan ng kapatid. Ang kapatid naman ni Maria ay hindi umaalis sa parking lot, nagbabaka sakaling bumalik pa sila. Lumipas ang isang linggo. Sinuri ng mga investigador ang lahat ng anggulo, kidnapping, paglalayas, aksidente, maging ang mga teoryang hindi ka panipaniwala, ngunit walang malinaw na sagot. Hindi makatulog si Kapitan De Leon. Sa 20 taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Mayroon tayong nakaligtaan. Sigurado ako, sabi niya sa sarili. Ika-4 na kabanata. Ang lihim ng bodega. Pagkalipas ng 12 taon, Setyembre 2009, nagsimula na ang malawakang renobasyon sa stopover sa Pampanga. 12 taon na ang nakalipas mula nang maglaho ang pamilya Reyes. Marami nang nagbago. Paulit-ulit nang na-renovate ang stopover at karamihan sa mga empleyado ay bago na. Nawala na rin ang atensyon ng media at unti-unti nang nabura sa alaala ng mga tao ang kaso. Ngunit ang pamilya ay hindi pa rin bumabalik. Setyembre 28, Lunes. Sinimulan na ang demolisyon sa likod ng gusali, kung saan naroon ang isang lumang bodega na halos hindi na ginagamit. Puno ito ng mga lumang gamit at basura. Isang construction worker, si Mang Lito, 48 taong gulang, ang pumasok sa madilim na bodega. Sa isang sulok, sa likod ng mga lumang kahon, may nakita siyang mga itim na plastic bag na makapal ang alikabok. Hinila niya ito palabas. Medyo mabigat. Tinawag niya ang kanyang supervisor. Sir, mukhang may basura ritong kailangang itapon. Tiningnan ng supervisor ang mga supot. Nang buksan ang isa, nakita niya ang mga damit, maong at jacket ng lalaki. Luma na ang mga damit, ngunit may mga kulay kapeng mantsa. Naging seryoso ang mukha ng supervisor. Binuksan niya ang isa pang supot. Damit naman ng babae, may mantsa rin. Sa isa pa, isang tracksuit. Kakaiba ito, sabi ng supervisor. Mga damit na istilong 90s. Bakit ito nakatago sa pinakasulok ng bodega? Nagpasya siyang tumawag sa pulis. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang mga pulis. Kinumpirma nila na kahina-hinala ang mga damit at agad na tinawagan ang kanilang hepe. 3 ng hapon, dumating si Major Edgar Ramos, ang bagong hepe ng investigation unit. Hindi niya personal na hinawakan ang kaso noon, ngunit nabasa na niya ito sa mga cold case files. Halugugin ninyo ang buong bodega, utos niya. Ang mga supot ay halatang sadyang itinago sa likod ng mga kahon. Tinanong ni Major Ramos kung kailan huling ginamit ang bodega. Mga 10 taon na po, sigurong hindi nagagalaw, sagot ng isang staff. Noong 1997 daw, ginagamit ito bilang imbakan ng mga gamit ng empleyado at mga panlinis. Walang lock ang bodega noon. Isa-isang sinuri ang laman ng mga supot, maong at jacket ng lalaki na may kulay kapeng mantsa, damit ng babae na may mantsa rin, lalo na sa manggas at harapan, isang tracksuit ng babae, at damit ng lalaking tinedyer. Sir, hindi kaya dugo itong mga mantsa? Tanong ng isang investigador. Iyon din ang nasa isip ni Major Ramos. Kahit 12 taon na, kahawig ng tuyong dugo ang itsura. Agad siyang tumawag sa Scene of the Crime Operatives, SOCO. Kinolekta ang lahat ng damit bilang ebidensya at dinala para sa masusing pagsusuri. Binuklat ni Major Ramos ang 1997 case file. Oktubre 11, nawala ang pamilya Reyes, Jose, Maria, Cristina at Paulo. Sinuri niya ang description sa CCTV. Ang lalaki ay nakamaong at jacket, ang babae ay naka-casual jacket at maong, ang dalagita ay naka-tracksuit. Tumibok ng mabilis ang puso ni Major Ramos.
Eksaktong tumutugma ito sa mga damit na natagpuan. Ipinahanap niya ang dating investigador, si Kapitan De Leon, na retirado na. Makalipas ang 2 araw, dumating ito sa istasyon. Sa wakas, may lead na, sabi ng dating kapitan habang tinitingnan ang mga damit. Tinanong kung nasuri nila ang bodega noon. Oo, pero wala kaming nakita. Maraming gamit doon noon, kaya posibleng hindi namin napansin. Nagsimula ang pagsusuri sa PNP Crime Laboratory. DNA test, blood analysis. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta. Ang mga mantsa ay dugo nga. Ang DNA mula sa damit ng lalaki ay tumugma kay Jose Reyes. Ang sa babae ay kay Maria Reyes. At ang sa mga anak ay kina Cristina at Paulo. Ngunit may mas mahalagang natuklasan. 2 hindi kilalang fingerprint ang nakuha sa ibabaw ng mga plastic bag. Hindi ito sa pamilya Reyes. Kailangan nating mahanap kung kanino ang mga fingerprint na ito, sabi ni Major Ramos. 5 kabanata. Ang pagtukoy sa mga suspek. 3 araw ang inabot ng paghahanap sa National Fingerprint Database. Noong Oktubre 11, may lumabas na resulta. Ang isang fingerprint ay tumugma kay Ramon Cruz, 44 na taong gulang na may mga naunang kaso ng pagnanakaw at panloloko. Ngunit ang mas mahalaga, noong 1997, siya ay isang janitor sa mismong stopover na iyon. Naka-duty siya noong araw ng insidente. Sa loob ng 12 taon, namuhay si Ramon na parang normal, ilang kilometro lang mula sa lugar kung saan nawala ang pamilya. Nalaman ni Major Ramos na inimbestigahan na siya noon, ngunit bilang isang simpleng saksi lamang, hindi kinuha ang kanyang fingerprint. Kailangan nilang mahanap kung kanino ang pangalawang fingerprint. Walang tugma sa database. Muling sinuri ni Major Ramos ang listahan ng mga empleyado noong 1997. Kinausap nila ang mga dating katrabaho ni Ramon. Isang empleyado ang nagsabi na malapit si Ramon sa isa pang janitor na nagngangalang Benji Sarmiento. Lagi raw silang magkasama. Natuntun nila si Benji sa isang maliit na talyer, auto repair shop sa Pampanga. Nang magpakilala ang mga pulis, kinabahan ito. Nang tanungin tungkol sa kaso noong 1997, sinabi niyang natatandaan niya. Nang tanungin kung malapit sila ni Ramon, sinabi niyang magkatrabaho lang sila. Hiningan siya ng fingerprint para daw sa elimination process. Pumayag siya. Kinabukasan, lumabas ang resulta. Ang fingerprint ni Benji ay tumugma sa pangalawang fingerprint na nakuha sa plastic bag. Oktubre, 11, 6 ng umaga. Sabay na inaresto si Ramon at Benji sa kanilang mga bahay. Hindi nanlaban si Ramon. Si Benji naman ay nagulat at nagtanong kung bakit siya inaaresto. Dinala sila sa magkahiwalay na interrogation room. Pareho silang kumuha ng abogado at nanahimik. 6 na kabanata, ang testigo. Pagkalipas ng 12 taon, hindi sapat ang fingerprint sa plastic bag para idiin sila. Maaari nilang sabihin na nahawakan nila ito dahil trabaho nilang magtapon ng basura. Kailangan ng mas matibay na ebidensya. Muling sinuri ni Major Ramos ang mga lumang file at tinawagan ang mga dating saksi. Isa sa kanila ang babaeng nakarinig ng pagtatalo, si Lorna Santos. Ngayon, nakatira na siya sa Maynila. Pumayag siyang pumunta sa istasyon. Doon, ikinuwento niya na mayroon siyang nakita noong araw na iyon na hindi niya malimutan. Nakita ko ang 2 lalaking nakauniforme ng janitor na may hinihilang isang tao papunta sa likod ng building, sabi niya. Hindi niya masabi kung sino ang hinihila, ngunit parang nanlalaban ito. Nooy inakala niyang empleyado lang sila na nag-aaway. Ipinakita sa kanya ang mga litrato ni Ramon at Benji, noon at ngayon. Itinuro niya ang lumang litrato ni Ramon. Parang siya po yung nakita ko. Hindi niya matandaan si Benji. Ang testimonya ni Lorna ay isang malaking tulong. Natuntun din nila ang dating manager ng stopover. Naalala niya na noong araw na iyon, biglang nag-half day sina Ramon at Benji. May emergency daw.
Ginamit din daw nila ang service vehicle ng stopover, isang puting Mitsubishi L300 van. Sinundan ng mga investigador ang posibleng pinuntahan ng dalawa. Walang CCTV noon, ngunit may naalala ang isang gas station attendant. Dalawang lalaki na nakauniforme ng janitor ang nagpagas sa isang puting van at nagmamadaling umalis. Saan sila nagpunta? Ang L300 van ay naibenta at na-scrap na noong 2003. Isa na namang nawawalang ebidensya. Ikapitong kabanata, pagkakatuklas at pag-amin. Sa bahay ni Ramon, may nahanap na isang lumang notebook. May mga nakasulat na petsa at mga salitang parang code. Sa tabi ng petsang Oktubre 11, 1997, nakasulat ang salitang tapos. Sa ilalim nito, may mga pangalan ng lugar. Isa na rito ay isang abandonadong quarry o pinagbatuhan, mga 30 kilometro mula sa stopover. Hinalughog ng mga pulis ang lugar. Pagkatapos ng ilang araw na paghuhukay, may natagpuan silang mga piraso ng tela. Ang DNA mula sa tela ay tumugma sa pamilya Reyes. Sa harap ng mga bagong ebidensya, nagsimula ng magsalita si Ramon, ngunit itinuro niya si Benji. Si Benji raw ang nagplano ng lahat. Tumulong lang daw siya dahil tinakot siya. Nang harapin si Benji, ganoon din ang sinabi niya, si Ramon daw ang may kasalanan. Nagturuan sila. Inamin nilang itinago nila ang mga damit, pero hindi nila sinabi kung ano ang nangyari sa pamilya. Ang pinakamahalagang tanong ay nanatiling walang sagot. Nasaan ang mga katawan? Nobyembre 5, 2009, sinampahan ng kasong murder at obstruction of justice sina Ramon at Benji. Kahit walang katawan, sapat na raw ang circumstantial evidence. Ikawalong kabanata, ang paglilitis at pananahimik. Marso 2010, nagsimula ang paglilitis. Inilatag ng prosecution ang lahat ng ebidensya, ang mga fingerprint, ang testimonya ni Lorna, ang paggamit ng van at ang mga natagpuan sa quarry. Iginiit ng depensa na kulang ang ebidensya dahil walang katawan. Tumestigo ang mga kaanak ng pamilya Reyes. Ikinukwento ang kanilang dalamhati sa loob ng 12 taon. Setyembre 2010, lumabas ang hatol. Sina Ramon at Benji ay napatunayang guilty at sinentensiyahan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Ayon sa hukom, kahit walang katawan, malinaw na pinatay nila ang pamilya. Hindi rin sila nagpakita ng pagsisisi. Umiyak ang mga kaanak, may hustisya, ngunit walang closure. Umapela sina Ramon at Benji hanggang Korte Suprema, ngunit pinagtibay ang hatol. Ikinulong sila sa New Bilibid Prison. Mula noon, ilang beses na sinubukan ng mga kaanak na kausapin sila, nagmamakaawang ituro man lang kung nasaan ang mga labi. Ngunit pareho silang tumanggi. Bakit sila nanahimik? Ayon sa isang criminal psychologist, ang kanilang pananahimik ang huli nilang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, pinapahirapan nila ang pamilya habang buhay. Konklusyon, taong 2024, 27 taon na ang nakalipas. Ang stopover sa NLEX ay moderno na. Musika. Maraming pamilya pa rin ang dumaraan dito. Hindi alam ang trahedyang nangyari. Ang kapatid ni Jose Reyes ay matanda na. Taon-taon, tuwing Oktubre 11, bumibisita siya sa stopover. Nag-aalay ng 4 na puting bulaklak sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang kapatid at pamilya nito. Kung nabubuhay pa sina Cristina at Paulo, nasa 40s na sila ngayon. Ang kanilang mga pangarap ay natapos noong araw na iyon. Sina Ramon at Benji ay nasa kulungan pa rin, tumatanda na. Hindi pa rin sila nagsasalita. Patuloy pa ring naghahanap ang pulisya sa tuwing may bagong impormasyon, ngunit ang 27 taon ay halos bumura na sa lahat ng bakas. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang mga labi ng pamilya Reyes. Ang kasong ito ay nag-iwan ng maraming aral. Dahil dito, pinalakas ang seguridad sa mga expressway stopovers. Naging mandatory ang pagkakaroon ng maraming CCTV.
Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi pa rin nababago. Ang pamilya Reyes ay hindi pa rin bumabalik. Nahuli ang mga salarin, ngunit ang huling piraso ng katotohanan ay nasa dilim pa rin. Ang sakit na nararamdaman ng mga naulila ay hindi nawawala habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang pangungulila. Ang kasong ito ay isang paalala na alalahanin ang mga nawawala at siguraduhing hindi na ito mauulit pa. Sa tuwing may pamilyang masayang naglalakbay, maalala sana natin kung gaano kahalaga ang bawat sandali. Dahil noong 1997, para sa pamilya Reyes, isa lang din iyong ordinaryong araw na hindi na nila muling naranasan. Ang iyong interes ang magpapanatiling buhay sa alaala ng mga nawawala. Ang pag-like at pag-subscribe ay ang pinakamabisang paraan upang ibalik sa kasalukuyan ang mga nakalimutang kwento. Ito ang pagsisiyasat sa mga nawawala. Salamat.